Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo, Amen. sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, sa araw na ito, ating ginugunita ang unang pagpapakita ng ating mahal na ina doon sa Fatima, Portugal. May 13, 1917, may 3 batang pastol, si Francisco, Jacinta at Lucia, ang nakakita sa isang babae. At siya'y nagpakilala bilang ating mahal na ina ng Birhen ng Santo Rosario. At inanyayahan niya mga bata na manalangin, na magrosaryo. Dahil sa karanasan ng mga bata sa ating mahal na ina, nagbago ang buhay nila. At dahil nakilala ang ating mahal na ina doon sa Fatima, nagbago din ang ating mundo. Maraming mga tao ang nagbalik loob sa Diyos. Maraming mga may sakit ang gumaling. At nagkaroon ng kapayapaan. Tayong mga dumadaan sa iba't ibang gulo ng ating buhay, makakaasa tayo at tayo din ay tutulungan ng ating mahal na ina kung tayo'y lalapit sa Kanya at kung hahayaan natin na ilapit niya tayo sa ating Panginoong Hesukristo. Sa napakaraming beses na kung saan dahil sa ating mga kasalanan, tayo'y lumayo sa Diyos. At minsan, binabaliwala natin ang ating mahal na ina. Tayo magpakumbaba, hilingin natin muli ang kanyang awa para matanggap natin muli ang pagpapala, ang himala ng Diyos sa pamagitan ng ating banal na misa. Kaya sabihin natin, inaamin ko Sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. kaawaan tayo na makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, niloob mong lumigaya ang buong mundo sa pagkabuhay ng iyong anak na Panginoon naming Hesukristo. Alang-alang kay Mariang Birhen, Ina ng Diyos, ipagkaloob mong makamtan namin ang galap ng buhay na di matatapos. Niluluhog namin ito sa pamagitan ng Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Isayas. Itong lahi ng aking bayan ay makikilala sa lahat ng bansa, pati anak nila'y makikilala rin sa gitna ng madla. Sila'y kikilanlang anak ng Panginoon, saan man makita, at tatawaging bayang pinagpala, hinirang ng Panginoon, at ang Jerusalem, sa ginawang ito'y pawang malulugod. Anaki dalagang gayak ay pangkasal, siya'y parang dinamtan ng kaligtasan at pagtatagumpay. Kung paanong ang binhi ay tiyak na tutubo at sisibol, gayon ang pagliligtas ng Panginoon sa bayang kanyang hinirang. Dahil dito, lahat ng bansa ay magpupuri sa kanya. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. O kabiyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. O kabiyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. O kabiyak nitong hari, ang payo ko'y ulinigin. Ang lahat mong kamag-anak at ang madla ay limutin. Sa taglay mong kagandahan, ang hari ang pagpaibigin. Siya'y iyong Panginoon, marapat na iyong sundin.
O kabiyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. Ang prinsesa sa palasyo'y pagmasdan mo't anong ganda. Sinulid na ginto-ginto ang niyaring damit niya. Sa makulay niyang damit, sa hari ay pinapunta. Haharap sa haring yaong mang-abay ay kasama. O kabiyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. Sama-samang masasaya ang lahat ay nagagalak na pumasok sa palasyo at sa hari ay humarap. Darami ang iyong supling, saigdig magahari, kapalit ng ninuno mo sa sinumang mga lahi. O kabiyak ng hari namin, ang payo ko'y ulinigin. Birheng Mariang mapalad, dapat magpuri ang lahat sa iyo at sa iyong anak. Aleluya, aleluya. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panong yun, samantalang nagsasalita si Jesus sa mga tao, may isang babaeng sumigaw mula sa karamihan at nagsabi sa kanya, "Mapalad ang babaeng nagdala sa inyo sa kanyang sinapupunan at nagpasuso sa inyo." Ngunit sumagot siya, "Higit na mapalad ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." Mga kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesus Kristo. Magandang araw po muli sa inyong lahat. Welcome po sa ating banal na misa. Alam niyo po ba, merong 3 bagay na kinakatakot ang demonyo? Ang nananakot ay may kinatatakutan din. Una po, ang banal na pangalan ni Jesus. Kaya nga po kapag binabanggit ang pangalan ni Jesus na may pananampalataya, na may tiwala, nanginginig po ang masama, ang dyablo. Sabi po sa banal na kasulatan, mababasa niyo po ito. At the name of Jesus, every knee should bend in the heavens, on earth, and under the earth. Ang lahat daw po ay luluhod sa pangalan ni Jesus, kahit po ang masama na nasa ibaba ng lupa. Dahil po ang pangalan ni Jesus, hindi po ordinaryong pangalan yan. Ito po ang pangalan na may dalang kaligtasan, kapatawaran at tagumpay. Pangalawa, kinakatakot din po ng demonyo ay ang dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Remember this, by the blood of Christ, we are saved. Kung walang pagdanak ng dugo ni Kristo, wala pong kapatawaran, walang krus, at walang kaligtasan. Kaya nga po sa bawat banal na misa na ating pinagsasaluhan, ito po ay paalaala sa atin kung gaano tayo kamahal ng Diyos hanggang sa kamatayan. Tandaan niyo po, kapag tayo nagsisimba, bumabalik tayo sa Kalbaryo at inaalala natin ang sakripisyo ni Jesus. Dahil sa kanyang dugo, tayo nabigyan ng panibagong buhay. At pangatlo, kinatatakutan din po ng demonyo ay ang isang malalim na debosyon sa mahal na Birhen Maria. Dahil mula pa po sa Genesis, pinangako po ng Diyos na ang supling ng babae ang dudurog sa ulo ng ahas. Kaya nga po minsan nasabi din po at naituro ni Mother Teresa sa atin, the rosary is a weapon of peace. Dahil kapag nagro-rosaryo tayo, palagi nating inaalala, tinatawag natin ang ating mahal na ina na tutulong sa atin. Mga kapatid, hindi po aksidente
na sa bawat panahon ng digmaan, takot, kaguluhan, ang ating mahal na ina ay patuloy na nagpapakita upang tawagin tayo sa panalangin, pagsisisi at pagbabalik loob sa Diyos. At napatunayan po natin ito sa kasaysayan po doon sa Fatima, sa Portugal. Minsan, meron pong ibang tao ang naniniwala na ang pera ang magliligtas sa kanila. Di po ba? Pero kung totoo yun, bakit marami pa ring mayaman ang puno pa rin ng takot, ang hindi mapakali, ang nai-stress at nakikipag-away sa iba? Meron din pong naniniwala na ang kapangyarihan, ang impluensya, ang sagot sa buhay. Pero kung totoo ito, bakit marami pong meron ng kapangyarihan, meron ng impluensya, insecure pa rin, paranoid pa rin. Minsan tumatakbo pa, nagtatago sa batas. At tandaan nyo din po ito, kahit na mabuti ka, hindi pa rin sapat yan para mailigtas ka. Dahil alam naman po natin, kahit gaano ka pa kabuti, may mananakit pa rin sa'yo. May magdududa pa rin sa'yo. May sisira pa rin sa pangalan mo. Minsan, di ba, tayo na nga ang tumutulong, tayo pang ginagawang masama ng ibang tao. Tayo na nga nagbigay, yung ibang tao, wala pang utang na loob doon sa ating pagbibigay. Kaya ang tanong, saan tayo kakapit? Sinong magliligtas sa atin? Wala pong iba kung hindi ang Diyos. Amen? At isa po sa pinakamakapangyarihang paraan upang manatili tayong nakakapit sa Diyos ay ang paglapit natin sa kanyang ina, si Maria. Bakit po makapangyarihan ang debosyon kay Maria? Dahil, tandaan niyo po ito, hindi makakahindi si Jesus sa kanyang ina. Jesus loved his mother so much. And Jesus cannot say no to the request of his mother. Kung paano po matatandaan nyo sa mabuting balita. Doon po sa eksena ng kasalan ng Kana, nakinig si Jesus sa request ng kanyang ina si Maria. Hanggang ngayon nakikiusap ang ating mahal na ina para sa atin, sa ating mga anak niyang sugatan, naliligaw at natatakot. Kaya po sikat ang Fatima, hindi lang po dahil dun sa tinatawag nilang Miracle of the Sun. Ang kwento po nun, nung October 13, 1917, mahigit daw po mga 70,000 na katao. Nakita daw po doon sa Fatima sa Portugal, ang araw gumagalaw. Lumalaki, lumiliit, para daw po babagsak mula sa langit. Meron pa nga pong isang kwento tungkol sa isang atheist na journalist. Atheist, ibig sabihin po, hindi naniniwala sa Diyos. Skeptic daw po siya sa ating mahal na ina. Pumunta po siya doon sa Fatima upang patunayan, peke ang Panginoon. Pero pagkatapos po nung nakita niya, yung milagro ng sumasayaw, gumagalaw na araw, umiyak daw po siya at naniwala siya sa Diyos. At hanggang ngayon, marami po ang magpapatotoo nito. Nang dahil sa kanilang debosyon sa ating mahal na ina, doon sa Fatima, sila po'y naligtas. Sila'y lumakas. Sila'y nabuhayan ng pag-asa. Ayon pa po sa isang kwento, meron pong isang sundalo ng mga World War II na meron pong dalang rosaryo galing sa Fatima. Habang binobomba daw po ang kanilang lugar, halos lahat ng mga kasama daw po niya ay nasugatan. Tanging siya lamang po ang naligtas. Naniniwala po siya, niligtas siya, prinoteksyonan siya ng ating mahal na ina. Mga kapatid, ang pananampalataya po ay hindi naman talaga garantiya na mawawalan ka ng problema sa buhay. Faith does not remove your problems. Pero kapag meron kang pananampalataya, yan na nagbibigay sa iyo ng proteksyon, ng lakas, ng pag-asa para makapagpatuloy ka, para malampasan mo ang anumang problema na mararanasan mo. Baka hindi nyo rin po alam ito. Noong pong May 13, 1981, mismo po sa kapistahan ng ating mahal na ina na nagpakita doon po sa Fatima, binaril po
si Pope John Paul II doon po sa Vatican sa Roma. Halos mamatay-matay na po siya noon. Pero ang paniniwala niya, dahil po sa ating mahal na ina si Mama Mary ng Fatima, siya po ay naligtas. Kaya nung gumaling po si St. John Paul II, ano pong ginawa niya? Yung pong bala na tumama po sa kanya, dinala po niya doon sa Fatima, sa Portugal, at nilagay po niya doon sa korona ng ating mahal na ina ng Fatima. At nung naghumili po si St. John Paul II, napakaganda po nung kanya sinabi, "One hand fired the bullet, and yet another hand guided it away." Yung isang kamay daw po, yun yung ginamit ng masama. Pero meron pang isang kamay, ginamit ng Diyos para maligtas siya. Ang kamay ng ating mahal na ina. Tingnan niyo po mga kapatid, kapag hawak ka ng Diyos, kahit na tamaan ka ng maraming problema, hindi ka niya pababayaan. Maaring sugatan ka ngayon, pero hindi ka niya iiwan. Maaring umiiyak ka, pero hindi ka nag-iisa. Maaring marami kang laban ngayon sa iyong buhay, pero pinagdadasal ka ng ating mahal na ina. Kaya nga po, ngayong araw, inaalala natin ang pagpapakita ni Maria doon sa Fatima. Ito po ang paalaala niya sa atin, ang bumalik tayo sa Diyos, ang magdasal tayo, ang hawakan natin ang ating sandata, ang rosaryo, at huwag tayong matatakot. Dahil habang ikaw ay natatakot, manghihina ka. Pero kapag meron kang pananampalataya, iyan ang magpapalakas sa iyo. Amen? Lalong-lalo na po sa panahon natin ngayon, marami pong nagbibigay ng takot at pangamba sa atin. Meron na naman daw pong bagong hantavirus ang kumakalat. Mukhang meron na naman pong bagong pandemya. Mukhang magla-lockdown na naman tayo. Patuloy pa rin po ang gera sa ibang bansa. Hindi pa rin po bumababa ang presyo ng mga bilihin. Dumarami po ang mga naghihirap, ang mga nagdurusa. At sa gitna ng ito, nagkakagulo ang ating gobyerno, ang ating politika. Nakakalimutan na ang pangangailangan ng mga simpleng tao. Pero sa gitna ng mundo na puno ng dilim, kung tayo po ay magiging deboto sa ating mahal na ina, hindi tayo mawawalan ng ilaw, hindi tayo maliligaw, at gagabayan tayo ni Maria mas malapit kay Jesus. Si Jesus ang ating daan, katotohanan at buhay. Mga kapatid, marami pong milagro ang nangyari sa Fatima. Pero kung mananatili si Maria at si Jesus sa puso mo, hindi ka lang makakatanggap ng milagro. Ang mabuting balita, ikaw mismo magiging kang milagro ng Diyos. Kaya sa banal na misa pong ito, tayo po ay muling lumapit sa Kanya. Sabihin natin, mahal na ina ng Santo Rosario na nagpakita doon sa Fatima, ipanalangin mo kami ngayon at magpakailanman. Amen. Tumayo po tayo, alay po natin ang ating mga dasal at panalangin sa Diyos at ating sabihin, Panginoon, dinggin mo kami. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno ng simbahan sa ilalim ng pagtangkilik ng Birhen ng Fatima, naway higit na mailapit ang bayan ng Diyos kay Kristo at sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga pinuno sa buong mundo, naway patnubayan ni Maria, ang Birhen ng Fatima, sa kanilang pagsisikap na magkaroon ng pangmatagalang kapayapaan ang mga bansa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Ang mga Kristiyanong pamayanan, naway magsikap na makamit ang kapayapaan ni Kristo sa pamamagitan ng pagpapakita ng pagmamahal at malasakit sa isa't isa. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, dinggin mo kami. Sa katahimikan po ng ating puso, banggitin natin sa Diyos ang ating mga personal na pangangailangan. Ama, nalaman namin na nagmula sa iyo ang lahat ng mabubuting bagay. Pagkaloob mo sa amin ang kapayapaan sa tulong na makapangyarihan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan
sa tulong na makapangyarihang pamamagitan ni Maria. Hiniling namin ito sa pamagitan ni Kristo, aming Panginoon. Amen. Narito, Panginoon, mga alay naming taglay, nawa ito'y karabal-dabal sa kabanalan mo. Tanggapin mo, Panginoon, mga gawa ni amin kamay, ang bunga ng pag-ibig mo, dugo at katawan. Kapuri-puri ka, O Diyos, na lumikha sa amin na lubos, mula sa kabutihan mo, ang alak at tinapay, ngayoy aming alagya sa pag-ibig mo. Kami ngayon ay narito, buklod-buklod nawa kami, maglingkod sa'yo. Kapuri-puri ka, O Diyos, na lumikha sa amin na lubos, mula sa kabutihan mo, ang alak at tinapay, ngayoy aming alay. Manalangin kayo mga kapatid, para ng ating mga paghahain ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa aming paghahain ngayon, ang mahal na Birhen ginugunita, kami humihiling na kami matulungan nawa ng iyong nagkatawang taong anak na naghain ng sarili sa krus sa dambana, na ngayoy nabubuhay kasama mo at ang Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos sa inyong mga puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay nga marapat ikaw ang aming pasalamatan. Bukod mong pinagpalang maging ina ni Jesucristo, ang mahal na Birhen nagpupuri at nagagalak sa iyo. Ikaw ang gumawa ng tanang dakilang bagay. Ikaw ang lumingap sa lahat kailanman. Nilingap mo ang mahal na Birhen bilang iyong abang alipin, na iyong binigyan ng tungkuling kumalinga sa anak mong manunubos namin. Kaya kaisa na mga anghel nagsisiawit ng papuri sa iyo. Nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilan mo. Hosana, Hosana, sa kainasan, pinagpalang na paririto sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, sa kainasan. Hosana, Hosana, sa kainasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang mga kaloob na ito, upang para sa amin maging katawan at dugo
ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya tinapay, pinasalamatan kanya, pinaghati-hati niya iyon, inabot sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayon din naman, nung matapos ang hapunan, hinawakan niyang kalis. Muli kanyang pinasalamatan. Hinabot niya ang kalis sa kanya malagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ipagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-aalaala sa akin." Ang misteryo ng pananampalataya. Aming ipinahayag na namatay ang iyong anak, nabuhay bilang Mesiyas at magbabalik sa wakas para mahayag sa lahat. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-aalaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tinialay namin sa iyong tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami yung minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Sinasamo namin kami magsalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mong iyong simbahan, laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig. Kaisa ni Leon ang aming Santo Papa, si Florentino ang aming Arsobispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang aming mga kapatid na nahimlay. May pag-asang sila'y muling mabubuhay. Gayon din naman lahat ng mga pumanaw. Kawan mo't sila't patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawan mo't pagindapatin kaming lahat, makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa na mahal na Birhen Maria, Ina ng Diyos, kaisa ni San Jose ang kanyang malwalhating esposo, kaisa na mga apostol, lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo, sa pamagitan ng iyong anak aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Ama, makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa nakagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ng lakas, loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo,
Hinihiling namin kami, O Diyos, sa lahat na masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, ligtas sa kasalanan, ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinanabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Heso Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ngayon ng kapayapaan sa bawat isa. Peace with you po. Kapayapaan po sa inyong lahat. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Mga kapatid, naririto ang ating Panginoong Jesucristo, ang Kordero ng Diyos. Siya nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapalad tayong lumalapit sa piging ng Kordero. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. On this day, oh beautiful mother, on this day we give thee our love, give thee Madonna, fondly we love, trusting thy gentle care to prove. On this day we ask to share, dearest Mother, thy sweet care. Aid us ere our feet astray, wander from thy guiding on this day, oh beautiful mother, on this day we give thee our love, give thee Madonna, fondly we love, trusting thy gentle care to Manalangin tayo. Ama naming lumikha, sa aming paghahain ngayon ng mahal na Birhen ginugunita, kami humihiling na kami ay matulungan nawa ng iyong nagkatawang taong anak
na naghain ng sarili sa krus ng dambana at ngayon nabubuhay kasama mo at ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Kung ang mga Muslim po, bago sila mamatay, ang pangarap nila ay makapunta ng Mecca, tayo pong mga Katoliko, dapat merong 3 lugar na puntahan mo bago ka man pumanaw. Ano po? Unang-una, sa Jerusalem, kung saan po nabuhay ang ating Panginoong Jesucristo, lalong-lalo na sa Kalbaryo, doon po sa Jerusalem. Kung kayo po ay papalarin, I hope and pray you have a pilgrimage there sa Holy Land. No? And speaking about that, meron po tayong pilgrimage. Ito pong aking pilgrimage sa November and ay na-move by next year, no? February, starting February 16. Kaya sa mga interested po, no? Please message me, contact me. Nandyan po yung ating email pagkatapos ng ating misa. So yun po yung una. Bago ka man mawala, please visit Jerusalem. Iba po yung karanasan niya. But the second, kung kayo din po ipapalarin, sana makabisita kayo sa Vatican, sa Roma, no? Kung saan nagmimisa po ang Santo Papa. Iba po ang simbahan doon sa St. Peter's Square, no? St. Peter's Basilica. Yun lang pong art, yung ceiling. Parang ikaw ay nasa langit na. But the third person in it for me, I think that before we die, we must visit Fatima. Dahil sa lahat po ng Marian shrines, Marian places na aking pinuntahan, asasabi ko po na dito po ako nakaranas ng katahimikan, ng kapayapaan. Iba po ang karanasan doon sa Fatima. Hindi po kamuka sa Lourdes. Sa Lourdes po, kung may sakit kayo, assured po yun, lalakas kayo. Pero pagdating niyo po doon sa Fatima, mararanasan niyo po yung kapayapaan. Magiging panatag ang inyong mga kalooban. At ako po ay may utang na loob sa Fatima. Dahil kung alam ng iba sa inyo, dati meron akong frozen shoulder. Gumaling po ang frozen shoulder ko, hindi po sa Lourdes, kundi sa Fatima. Dahil meron pong isang bukal, isang spring, no, umaapaw na tubig na natagpuan nila doon sa gitna ng square. Marami pong buhay ang nagbago dahil po sa karanasan nila sa ating mahal na ina doon sa Fatima. So I hope and pray that you may go there. No? Pero kung hindi naman, kung gipit ka, kahit nasan ka, just say a little prayer. Just pray the Hail Mary. Tandaan natin ang sinabi ni Mother Teresa that the rosary is the weapon for peace. Pag nagro-rosaryo ka, doon nagkakaroon ng kapayapaan ang iyong puso. No? Kaya ito pong aking simpleng request at assignment sa inyo. Sa gitna ng tensyon na nangyayari sa bansa natin, maaaring merong gulo sa inyong pamilya, at sa gulo at hidwaan sa buong mundo, we need to be united in prayer. Most especially, let us bring back the devotion to our Blessed Mother. Please say 3 Hail Marys today. Isa po para sa inyo, for your personal intention. The second is for our beloved Philippines. At pangatlo po, para sa buong mundo. May kapangyarihan ang pagdedebosyon sa ating mahal na ina. Marami na pong nakaranas nito. And I hope and pray that you would also experience this miracle. If not, may the good Lord create in you. May God make you His miracle for other people. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin At kayo'y basbasan ng Diyos, makapangyarihan sa lahat, sa ngalan ng Ama, ng Anak,
ng Espiritu Santo. Amen. Ang ating misa ay natapos na. Humayo kayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Voices on, sweet honor.